State of the Nation. Nataon sa dagsa ng mga biyaherong pauwi ngayong Kapaskuhan ang malaking sunog sa tabi ng isang bus terminal sa EDSA Cubao kaninang hapon. Nasunog ang nasa 20 bahay. Isang lalaki ang nagtamo ng second-degree burn sa pisngi at balikat. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng isang bahay. Ang katabing terminal di naman napinsala ng sunog na tumagal ng mahigit kalahating oras. Magbaon ng mahabang pasensya kung daraan sa EDSA ngayong gabi. Mabigat pa rin kasi ang daloy ng trapiko dahil nagkasabay-sabay ang mga nag-uuwian sa probinsya, mga galing trabaho at mga nagsha-shopping sa mall. Mula sa EDSA North Avenue, may live report si Von Aquino. Von. Atom, ramdam na nga ang Christmas rush dito sa Metro Manila dahil ngayong gabi nagsikip yung daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng EDSA sa tapat ng mga malalaking mall sa Quezon City at Mandaluyong City. Pasado alas 6 ng gabi, mabagal na ang daloy ng trapiko sa EDSA northbound lane tapat ng dalawang malls. Nagiging bottleneck ang bahaging ito ng EDSA dahil sa mga sasakyang lumalabas mula sa mall. Nahirapan namang sumakay ang mall goer na si Myla. Ang hirap po kasi 1 hour na po ako nagbubook tapos wala pa din. Ngayon parating na po siya. Alas 7 naman ng gabi, masikip ang daloy ng trapiko sa EDSA Cubao southbound lane. May ilang provincial bus din na lumalabas mula sa kanilang istasyon. Sa EDSA Ortigas, mabagal din ang trapiko sa tapat ng isang mall, lalo ang northbound. Pero paglagpas dito, banayad na ang trapiko pero muling bumagal pagdating ng EDSA Santolan. Sa kuha ng drone, makikita ang itsura kanina ng EDSA northbound na pulang-pula dahil sa mabigat na traffic. Ayon sa MMDA, sabay-sabay kasi ang volume ng mga sasakyan na galing sa trabaho at mga mall. Kahit ang mga motorcycle taxi na nakakasingit sa gitna ng traffic, hirap din daw sa pag-pick up ng mga pasahero. Mahihirapan ka ma'am na siyempre traffic. Tapos maliit pa yung fare. Pagdating dun sa pick up point, kakancel din ng pasahero kasi matagal kami dumating kasi traffic. Atom, dito sa North EDSA, mabagal pa rin yung daloy ng trapiko, no? Yung makapal kasi na volume ng mga sasakyan dito sa EDSA, sumasabay doon sa mga palabas naman na mga sasakyan mula rito sa malaking mall, dito rin sa may EDSA sa Quezon City. Atom? Maraming salamat, Von Aquino. Fully booked na ang mga air-conditioned bus na biyaheng Bicol. Ang ilang pumila para makakuha ng ticket ngayong araw, inabot ng 8 oras. Kumustahin natin ang sitwasyon sa PITX sa live report ni Jamie Santos. Jamie? Atom, ngayong huling Biyernes bago magpasko ay bugso na nga ang mga pasahero rito sa PITX na uuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong Pasko. Pila-pila sa mga bilihan ng tiket patungo sa iba't ibang probinsya sa Bicol. Ilan kasi sa kanila, ngayong araw lang bibili ng tiket pauwi. May mga early bird naman na nag-book online tulad na ni Aldric na November 20 pa nakabili ng tiket pauwi sa Daraga Albay. Ang sistema ko po kasi, 1 month before, nakaplano na po lahat ng lakad ko para hindi na po ako hassle makapag-book. May baon na siyang pagkain kaya handa raw siyang suungin ang matinding traffic. Mula Agusan, sa Bicol naman magpapasko ang pamilyang ito. Alas 10 pa lang ng umaga, nandito na raw sila sa PITX. Mahigit 8 hours na. May masasakyan naman kami pero 8 p.m. pa. Ayon sa pamunuan ng PITX, fully booked na ang ilang air-conditioned bus na biyaheng Bicol. Pero may mga non-air-conditioned bus pa rin daw na masasakyan. Tiniyak din nilang sapat ang mga bus. Nagkakaproblema lang daw sa biyahe pabalik ng terminal dahil sa traffic sa Bicol. Malaking tulong naman sa mga pasahero na may LRT station na sa PITX. Napaka-convenient. Mabilis. Wala siyang traffic. Isang way lang, tapos dito, bus na lang papunta sa amin. Mahigpit ang seguridad sa buong terminal at may mga nakabantay na mga pulis. Pero isang babaeng pasahero ang dumulog sa pulis doon dahil nawalan siya ng wallet. Kaya paalala ng mga otoridad, maging alerto at huwag maging kampante.
Atom, hanggang bukas inaasahan ng pamunuan ng PITX ang dagsa ng mga pasahero rito sa terminal. Inaasahang aabot sa 200,000 na mga pasahero ngayong araw. As of 10 p.m., nasa 196,893 na ang foot traffic ng mga pasahero rito. At live mula rito sa Parañaque, ako si Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Jamie Santos. Dama na ang Christmas rush sa North Luzon Expressway dahil sa mga maagang bumiyahe pa probinsya. Sa NAIA at Manila North Port, asahan na ang bugso o peak ng mga pasahero sa araw ng linggo. May report si Joseph Moro. Dagsana ang mga pasahero sa NAIA. Kabilang dyan si Mang Boy na magbabakasyon abroad ngayong Pasko. Bakasyon sa Macau. Doon ka muna. Sarap naman. Pero ang ilan, nagbalik bayan at piniling dito sa Pilipinas mag-Christmas. Tulad ni Jonathan na OFW sa Taiwan, sinurpresa pang anak na 1 buwang gulang nang huli niyang makasama. Ano pakiramdam? Masaya. Ayon sa MIA, inaasahan nila yung peak o yung pinakamarami ng mga pasahero sa airport sa December 22 ngayong Christmas holiday. Kung may biyahe kayo ngayong Christmas holiday, ang payo ng MIA yung 2 oras bago yung flight nyo. Pag domestic flight, dagdagan nyo na yan ng 1, gawin nyo ng 3. Para naman doon sa mga international flight, dati 3 lamang before yung flight nyo ang kailangan nyo. Ngayon, 4 na oras na. Tiniyak din ng MIA na maayos ang baggage system at air conditioning system ng NAIA. Sa Manila North Port, marami na rin ang mga pasahero. Sa linggo din inaasahan ang peak ng mga babiyahe. Ang isang shipping company rito, fully booked na ang mga biyahe hanggang December 24. Walang biyahe sa December 25, kaya sa December 26 ang balik operasyon nila. Fully booked na rin ang mga biyahe sa ilang shipping company sa Pier 1 sa Cebu City. Ayon sa Philippine Ports Authority, inaasahang papalo ng 4.5 million ang bilang ng mga pasahero sa mga pantalan sa buong bansa hanggang January 5. Sa North Luzon Expressway, ramdam na ang pagbigat ng trapiko. Payo ng NLEX, bumiyahe sa mga non-peak hours. Pwede rin daw alamin ang sitwasyon ng trapiko sa expressway sa kanilang social media platforms. Maging alerto rin sa mga pasaway na namamato sa mga overpass gaya ng sinapit ng dating Kapuso reporter na si Cedric Castillo sa NLEX Tabang Spur Road. Nakikipag-ugnayan na raw ang NLEX sa PNP at LGU kaugnayan nito. Sa mga pabiyahe sa Camarines Sur, habaan ng pasensya, ilang araw ng problema ang kilo-kilometrong traffic sa Andaya Highway dahil sa mga ginagawang kalsada. Round the clock na raw ang hakbang ng DPWH para mapagaan ang traffic. Sa Dagupan City, Pangasinan, ramdam na ng mga pasahero ang hirap ng biyahe sa mga bus terminals. Inaasahang mas dagsa ang pasahero ngayong gabi, lalo na sa mga pabiyaheng Zambales, Baguio at Isabela. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong panahon ng kabi-kabilang reunion at party, pinapanukala na mas higpitan ang batas na nagpaparusa sa mga mahuhuling nagmamaneho ng nakainom kahit tipsy lang. May report si Tina Panganiban Perez. Ayon sa World Health Organization, road traffic crash ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga 15 hanggang 29 years old. At sa mahigit 18,000 road crashes sa bansa mula 2015 hanggang 2019, mahigit 5,000 ang konektado sa alak. 3 out of 10 road-related accidents na nagre-result sa kamatayan or death ay dahil nga sa usapin ng pagkalasing o intoxication. May Anti-Drunk and Drug Driving Act na nagpaparusa sa mga mahuhuling nagmamaneho ng nakainom ng alak o nagdroga. Ang Akbayan Party List naghain ng panukala para higpitan ang batas. At kahit tipsy lang, ipinapanukala nilang wag ng payagang magmaneho. Isinusulong din sa panukala ang pagbili ng pamahalaan ng mas maraming breathalyzers. Nasa panukala rin ang pagkakaroon ng designated drivers o alternatibong transportasyon para sa mga nakainom. Ipinapanukala rin patawan ng mas mabigat na parusa ang impaired driving. Mula sa 3 buwang kulong at 20,000 hanggang 80,000 pesos na multa para sa less serious physical injuries na kaso, ipinapanukalang gawin itong 1 taong kulong at 50,000 hanggang 100,000 pesos na multa. Pwede ring umabot ang parusa sa mas mahabang pagkakakulong at hanggang 1 million pesos na multa, depende sa bigat ng kaso. Posible ring tanggalan ng lisensya ang driver habang buhay. Si Dennis, di niya tunay na pangalan, aminadong ilang beses nang sumemplang dahil sa pagmumotor ng lasing. Pero imbis na paglalasing ang itigil,
Ang itinigil niya ay ang pagmumotor. Pabor daw si Dennis sa panukala. Okay ako doon dahil para matanggal yung mga ganyan driver na katulad ko, matitigil ako doon. Titigil ka pag mas mabigat. Kasi ngayon, kahit na nakainom ako, nakukommute na ako. Nakabinbin pa sa komite sa Senado ang katulad na panukalang amyendahan ng RA 10586 na naglalayo namang magpatupad ng mas mahigpit na parusa laban sa mga lumalabag dito. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 5 araw bago ang Pasko, may mga umahabol sa pagandahan ng Christmas display. Gaya ng kakaibang Christmas tree sa Palo Leyte na gawa sa Kawayan. Silipin niyan sa report ni Mark Salazar. Walang Christmas lights, walang Christmas decor, pero nagniningning sa ganda ang bamboo Christmas tree sa Palo Leyte. Pinagtulungan itong buuin ng lokal na pamahalaan at team ng isang arkitekto. Sa ganda nito, tinagurian ito ng mga taga roon na Best Christmas Tree in the Philippines. Gawa naman sa mga galon ng mineral water ang Christmas light ng Tawi-Tawi Police Provincial Office. Marami ang nagandahan dito, lalo't nakatulong na ang mga pulis na mag-recycle, naging attraction pa ito sa lugar. Bida naman ang dancing fountain sa harap ng Archdiocesan Shrine and Parish of the St. Joseph the Patriarch sa San Jose, Batangas. Ang pag-indak ng tubig sabay sa mga Christmas song. Gabi-gabing mapapanood ang fountain show hanggang December 24. Napuno ng tugtugan at sayawan ang Paskuhan Concert ng University of Santo Tomas. Isa ito sa highlight ng kanilang month-long Christmas celebration. Sa Kasiguran, Aurora, sa karitong hila ng kalabaw nakasakay si Santa Claus. Talagang good vibes ang unique niyang Christmas gift delivery. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawa ang patay nang madiskarilang isang tren sa Texas sa Amerika. Ayon sa otoridad, di pa malinaw ang nangyari pero sumalpok daw ang tren sa isang tractor-trailer na nooy nasa crossing. Karga ng tren ng ilang hazardous materials pero wala naman daw nasira sa mga ito. Namatay ang dalawang sakay ng tren habang 3 ang sugatan. Napinsala rin ng isang gusali. Patuloy ang investigasyon. Caroling ang isa sa mga nagbibigay buhay sa Paskong Pilipino. Pero ang tradisyong ito, marami rin palang benepisyo bukod sa natatanggap na aginaldo. May report si Von Aquino. Ang pangangaroling bahagi na ng Paskong Pinoy. Mapabata man o matanda, game sa pagkanta ng mga himig Pasko. Ang mga tinaguriang tamboreros ng Ilocos Norte National High School, full force kung mangaroling. Nakakaipon nga raw sila ng mahigit 10,000 piso na gagamitin daw nila pambili ng bagong instrumento. Ang mga senior citizen na miyembro ng Catholic Women's League ng Makati, level up ang pangangaroling na may gamit pang angklung, bells at keyboard. So, nakaka-uplift ng feelings. Siyempre, mga seniors, at the same time, kung magkanta, tapos for the Lord, happy kami lahat. Pero bukod sa pera o aginaldo, may iba pang benepisyo ang pangangaroling. Ayon sa isang musical director, ang pagkanta ay nakatutulong sa baga o lungs. You expand your breathing. So ang professional singer talaga, longer phrasing yung tawag doon. Isang exercise din na para sa lungs, good for the lungs. Sabi rin ng isang psychiatrist, ang pangangaroling o group singing may benepisyo sa ating mental health. Nag-boost ng oxytocin or yung bonding hormone. Kasi pag tayo ay nasa isang group na set up, we feel na we belong in a community, lalo na may bonding moments. So with friends, with mga kasama sa trabaho. Nakakababa rin daw ito ng stress level. Kasi nagtatawanan, nagkakwentuhan in between caroling sessions at nakakababa din ng ating mga anxieties. Nakakatulong siya to be creative.
Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang estudyante o ilang estudyante ang nagsumikap na maging best in attendance sa kanilang klase. Ang kanilang guro kasi may bigating paraffle bilang reward. Kung ano yan, pusuan sa report ni Ian Cruz. Huwag maliitin ang best in attendance. Dahil kapag hindi ka nag-skip sa klaseng ito, pasok rin sa raffle draw. Mula sa 40 estudyante ni Teacher Shaz ng Recto Memorial National High School, 6 lang ang walang absent at walang late. Kaya sila ang may chance magwagi ng Naranasan ko na magkaroon ng mga estudyante na pasaway. At ang hirap pong kontrolin talaga yung mga late and absences. Kung magbibigay po ako ng reward, baka sakali pong mami-minimize yung late and absences nila. Para mas exciting pa, ang lucky winner ay via elimination gamit ang digital roleta. 4 na lang, hawak! At ang maswerteng nanalo, si Harry, na may reputation pala sa best in attendance. Simula po talaga elementary, hindi po talaga ako pala absent po. Parang pag once na po na umabsent ako, parang nafe-feel ko po, madami na po akong mamimiss na mga activities, yung mga performance po. Yun po talaga yung kinakatakutan ko po. Deserve naman pala. Kasi ito po yung tinatawag namin na positive reinforcement. Pag meron po ako nabibigay na alam ko na kailangan po talaga ng isang tao, lalo na po sa estudyante. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.